Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Gawa, Kapitulo 14. At nangyari sa Ikonyo na sila'y magkasamang nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nangagsalita ng gayon na lamang na anupat nagsisampalataya ang lubhang marami sa mga Hudyo at sa mga Grego. Datapwat inutyukan ng mga Hudyong suwail ang mga kaluluwa ng mga Hentil at pinasama sila laban sa mga kapatid. Nagsitira nga sila doon ng mahabang panahon na nagsisipagsalita ng buong katapangan sa Panginoon, na nagpapatotoo sa salita ng kanyang biyaya, na ipinagkakaloob na gawin ng kanilang mga kamay ang mga tanda at mga kababalaghan. Datapwat nagkabahabahagi ang karamihan sa bayan, at ang isang bahagi nakisama sa mga Hudyo, at ang ibang bahagi nakisama sa mga apostol. At nang gawin ang pagdaluhog ng mga Hentil at ng mga Hudyo naman na kasama ang kanilang mga pinuno, upang sila'y halayin at batuhin. At sa pagkaalam nila nito, ay nagsitakas na patungo sa mga bayan ng Lycaonia, Listra at Derbe, at sa palibot-libot ng lupain. At doon nila ipinangaral ang Ebanghelyo. At sa Listra ay may isang lalaking nakaupo na sa mga paay walang lakas, pilay mula pa sa tiyan ng kanyang ina, na kailanmay hindi nakalakad. Narinig nitong nagsasalita si Pablo, na nang titigan siya ni Pablo at makitang may pananampalataya upang mapagaling, ay nagsabi ng malakas na tinig, "Magtindig kang matuwid sa iyong mga paa." At siya'y lumukso at lumakad. At nang makita ng karamihan ang ginawa ni Pablo, ay nagsigawan sila na sinasabi sa wikang Lycaonia, "Ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao." At tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo, sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. At ang saserdote ni Jupiter, na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan, ay nagdala ng mga bakat mga putok na bulaklak sa mga pintuang daan, at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Datapwat nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo, ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan, na nagsisigaw at nagsisipagsabi, "Mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo, at nangagdadala ng mabubuting balita sa inyo, upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay, na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nasa mga yaon. Na ng mga panahong nakaraan ay pinabayaan niya ang lahat ng mga bansa ay magsilakad sa kanilang mga sariling daan. At gayunman ay hindi nagpabayang di nagbigay patotoo tungkol sa kanyang sarili, na gumawa ng mabuti at nagbigay sa inyo ng ulang galing sa langit at ng mga panahong sagana, na pinupuno ang inyong mga puso ng pagkain at ng katuwaan. At sa mga pananalitang ito ay bahagya na nilang napigil ang karamihan sa paghahain sa kanila. Datapwat nagsirating ang mga Hudyong buhat sa Antioquia at Iconio, at nang mahikayat nila ang mga karamihan, ay kanilang pinagbabato si Pablo at kinalagad nila siya sa labas ng bayan, na inaakalang siya'y patay na. Datapwat samantalang ang mga alagad ay nangakatayo sa paligid niya, ay nagtindig siya
at pumasok sa bayan. At nang kinabukas umalis siya na kasama ni Bernabe na sa Derbe. At nang maipangaral na nila ang ebanghelyo sa bayang yaon at makahikayat ng maraming mga alagad, ay nagsibalik sila sa Listra at sa Iconio at sa Antioquia, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya, at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. At nang makapaglagay na sa kanila ng mga matanda sa bawat iglesia, at nang makapanalangin may pag-aayuno, ay ipinagtagubilin sila sa Panginoong kanilang sinampalatayanan. At kanilang tinahak ang Pisidia at nagsiparoon sa Pamphylia. At nang masalita na nila ang mga salita sa Perga, ay nagsilusong sila sa Atalia. At buhat dooy nagsilayag sila sa Antioquia, na dooy ipinagtagubilin sila sa biyaya ng Diyos dahil sa gawang kanilang natapos na. At nang sila'y magsidating at matipon na ang iglesia, ay isinaysay nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanila, at kung paanong binuksan niya sa mga hentil ang pintuan ng pananampalataya. At nangatira silang hindi kakaunting panahon na kasama ng mga alagad.